Ni hao! Alam niyo ba na ang Nagasaki Chinatown ang oldest Chinatown sa Japan? Nagsimula ito nung panahon pa ng Edo period. Kung kailan ang Nagasaki ay isa sa iilang daungan sa Japan na open to foreign trade. Bongga! Nung panahon na yun kasi nasa isolation period ang Japan. Dahil dito maraming mga ngalakal na Chinese ang nanirahan sa lugar at bumuo ng isang komunidad. Galing naman. Sa paglipas ng panahon, dito na nabuo ang Chinatown in Nagasaki. Sa daan pa lang papunta, makikita na agad at mapapansin mo talaga ang makukulay na kalye at pulang parol na nakasabit. Maliwanag pa nga nung nakarating kami doon ng around 3 p.m. Balak namin mag-stay hanggang gabi kasi mas lively ang Chinatown sa gabi. Bago yun, nag-ikot kami para maghanap ng snacks pero iba-iba kami ng gustong bilhin so naghiwa-hiwalay kami. Madaming snack options at sobrang haba ng mga pila para lang makabili. Maya-maya, may mga magpe-perform at mas dadami ang mga magbubukas na food stalls. Akala ko mga 5 or 6 p.m. pa kami makakanood ng performances pero 4 p.m. pa lang may mga umakyat na sa stage. At dahil may mga performers na nga, mas dumami yung mga tao. Unti-unting napuno ng tao pero hindi din nagtagal, it started to rain. It's okay. Kahit medyo lumakas yung ulan, hindi naman pinatigil yung performance at may mga nagstay naman para manood. May mga nagpayong tapos yung iba sumilang sa gilid at isa kami doon. Gusto naming manood. Sabi nga ng theater community, rain cannot stop a performance. Passion carries it through. Bongga! At syempre, if the crowd stays, the show continues. こちらの会場お越しいただきました。お昼は暖かかったんですが、やっぱりね、夕方になってそして風も吹いてくると寒くなってきましたが、大丈夫です。これから皆さんの心も体も温めてくれる琉球国 Guys, nagsimula na sila. Yung nakikita nyo ngayon sa video ay isang drum dance performance. Sabay-sabay at maayos ang galaw ng performers. Parang ang bigat ng drums, no? Anyway, hindi ito taiko na binanggit ko sa isang video. Ito ay Chinese-style festival drumming kahit na it looks similar to taiko. Sandali, dragon ba to o dog? Joke lang. Mini dragon kasi yun. So cute. But. Chinese dragon is an important part of Chinese culture. Tama. Sumisimbolo kasi ito sa kapangyarihan, karunungan, kalakasan, at kayamanan. Ang dragon dance ay pinaniniwalaan ding nakakatulong magtaboy ng masasamang spirito at negative energy. Sa atin ba sa Pinas, ano yung pantaboy natin sa negative energy at evil spirit? I-comment mo lang sa comment section. Nakakaaliw panoorin yung mini version na dragon habang sumasayaw sa bawat tunog ng drums. I think seeing this mini dragon dance is one of the cutest parts sa pagbisita ko sa Chinatown. Limitado yung space kaya perfect ang mini dragon na to. Yung long dragon kasi pwede siyang umabot ng 100 meters. Mini or long, dala nito ay saya, kultura at tradisyon na nakakatuwang panoorin. Tama. Malapit na ding matapos ang kanyang performance. Thank you, mini dragon. Subarashi desu. Otsukaresama deshita. Pagkatapos ng show, naglaro na ulit ako ng ganda-gandahan. Ang ganda kasi ng paligid, sayang naman. Mahalagang matutunan natin i-appreciate ang ating paligid at ang mga lugar na pinupuntahan natin. Tama. Nakakaaliw na pula na din yung mukha ko dahil sa mga pulang lanterns na nakasabit sa taas. I belong. Sa video, parang it's warm and glowing, guys. Pero nilalamig na talaga ako. Sa tradisyon ng Chinese, naglalagay sila ng pulang lanterns for good luck and prosperity. Hindi lang siya warm glow na nagpapaganda sa gabi. Sa kulturang Chino, it's more than that. Tama. Kaya kahit saang Chinatown ka man sa mundo, makikilala mo agad dahil sa mga red lanterns. Start! Oh my God! Hello! Year of the Rooster nga pala ako. Ikaw, anong year of the animal ka? Comment lang kayo guys, walang pumipigil sa inyo. Hala siya. Ang daming nangyari. Lagi nating tatandaan na ang bawat lugar ay may kwento at kwenta.